Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is again your registered social worker, Mecca Disalan Yasin. So ngayon nga, since natapos ko na yung 5 areas, kasi nga, alhamdulillah, last 5 days, tinapos ko na yung HPSE, SWPPS, Casework, Group Work, and CO, pakonti-konti. And then ngayon, balik tayo ulit sa HBSE. Kasi ang i-discuss natin is kasali to sa HBSE na TOS, okay? So, ang topic natin for today is Filipino psychology. So this is again your registered social worker, Mecca Disalan Yasin, and please follow me on my TikTok if sa YouTube ko to ma-upload at MyCarSW, and if sa TikTok ko to ma-upload, please subscribe to my YouTube channel at MyCarSW. Same lang sila ng profile dito sa TikTok and also yung sa YouTube ko. So without further ado, let's now proceed sa ating pinakaunang slide. Pinakaunang slide, Filipino psychology. Ano ba ang tinatawag nating Filipino psychology o psikolohiyang Pilipino? So, ang meaning niya is the embodiment, yung embodiment daw, ng systematic at saka scientific study, appreciation, and application of indigenous knowledge. So, eto yung pinaka-clue talaga na gusto kong tandaan nyo, yung about indigenous knowledge. Kasi kapag nandyan yan, automatic na yan, Filipino psychology. For and by the Filipinos, especially kapag nalagay pa yan by the Filipinos of their own psychological makeup, society, culture rooted in the historical past or galing sa historical past, ethnic diversity, at saka sa dynamic interaction ng mga Filipino with forces within, outside of their social and physical boundaries. So, eto, lumabas to sa board exam namin last year, and yes, kung tinatanong nyo kung anong nakalagay na clue talaga etong indigenous knowledge of and by the Filipinos of their own psychological makeup. Pero ano talaga etong indigenous knowledge of Filipinos. Wag na wag yang mawawala sa isip nyo para at least alam nyo na yung sagot kapag lumabas sa choices or naging situational yung Filipino psychology. So, in English, Filipino psychology, in Tagalog, psikolohiyang Pilipino. Okay? So, yun. Anchored din daw siya on Filipino thought at saka experiences din na nagre-refer para ma-understand natin yung perspective ng mga Filipino. So, very, alam nyo yun, very sabotable naman yung explanation na binigay ni Enriquez 1975, diba? So, pag may nakita kayong Filipino indigenous knowledge, rooted from the historical past, kasi galing daw siya sa historical past, tsaka mga dynamic interaction ng mga Filipino, diretso na yan, Filipino psychology. Okay? So, wag nyo na masyadong pahirapan yung sarili nyo. Kaya baka sabihin nyo na ang hirap-hirap ng ganito, ganyan, hindi. As long as may mga clue na binigay, diretso na yan, Filipino psychology. So, may Filipino psychology din tayo or psikolohiyang Pilipino. Sige, next slide tayo. Ang pag-uusapan naman natin sa next slide is yung Filipino personality at saka kung ano daw yung Filipino personality at saka kung ano din ang mga culture ng mga Filipino. Filipino tayo. So, feeling ko makaka-relate kayo sa discussion natin for today kasi very sabotable din naman yung ibibigay ko dito. So, next na slide. Dito tayo sa number 1, which is smooth interpersonal relation. So, tandaan nyo dito sa smooth interpersonal relation, sir, usually lumalabas yan sa board exam, and yan yung nakalagay, sir. So, smooth interpersonal relation. So, di ba tatlo yung letter? Tandaan nyo din, tatlo din yung elements ng smooth interpersonal relation. So, pinakaunang-una sa lahat, yung pakikisama. To go along, in English niya lang, nakikisama ka sa ibang tao. The yielding of person's will to that of the leader or majority so as to make the group's decision unanimous. Simply the we identification of the group. So, kibali kapag nagdesisyon daw kayo, sumasang-ayon ka na lang or nakikisama ka para at least ma-majority yung group decision. So, eto yung simple daw tinatawag na we or tayo. Nakikisama ka sa kanila. So, tayo yung magdedesisyon, tayo yung ganito, ganyan. So, nakikisama ka to go along. 'Di ba? Kung iintindihin nyo lang naman, like, for me,
madali lang intindihin yung mga Tagalog at saka yung subject natin sa Filipino psychology kasi nga mga Filipino tayo. Usually, ang nahihirapan dito is yung mga sa ibang bansa. Pero since nga iba yung sa kanila, iba din yung atin, mas naiintindihan natin to. So, from the word itself, nakikisama ka sa mga tao or sa mga leader or sa majority para maging unanimous yung decision and para na din masali ka doon sa grupo, ma-identify ka, nakasali ka. Kasi nga, tayo. Okay? Ito naman pangalawa, go-between. So, kapag nakita nyo yung go-between, the need for the mediator or facilitator. Kumbaga, kung may mag-aaway, kunyari nag-aaway si A and then nag-aaway si B, ikaw si letter C. Ikaw yung aawat, ikaw yung mediator, ikaw yung facilitator, ikaw yung go-between. Kapag go-between, kibale, nandito si A, nandito si B, ikaw si C, nandito ka. Nasa gitna ka kasi nasa between ka ni A at B. Diba? Very understandable naman. Eto din, euphemism. Tandang-tanda ko to. Kay 2 beses to, if I'm not mistaken, lumabas sa board exam. Sa casework at saka sa human behavior. HBSE, I think. Basta lumabas yan siya, euphemism. Euphemism stating the unpleasant truth, opinion, or request with a beautiful language and fine manner. Euphemism kapag, for example, parang napansin mo sa tao na, for example, judgmental ka. And then, napansin mo sa tao na pangit yung damit niya. Pero, instead na sabihin mo, pangit ang damit mo, hindi mo yun sasabihin ng paganon. Ita-translate mo siya into beautiful language and fine manner. Like, for example, ang ganda ng taste mo ngayon, no? Hindi siya, like, unique siya. Parang, ibang-iba siya, te. Parang mga ganun. And then, pahiwatig mo pala dun ang pangit ng damit niya or hindi siya suitable sa weather ngayon. Like, for example, ang init-init, tapos biglang naka-jacket pa siya, ganyan. Then, for you, hindi angkop sa weather, pero bakit yun yung suot mo? And then, dahil nga ayaw mong sabihin sa kanya na, bakit ka naka-jacket sobrang init? Like, buntis ka ba? 'Di ba parang mga ganun. Then, biglang sasabihin mo like, ang ganda ng jacket mo, no? Pero parang ang lamig-lamig, te. Ang init-init, te. Bakit ka naka-jacket? Like, okay ka lang ba? Parang mga ganun. Euphemism yun. Like, imbis na sabihin mo yung pangit na sasabihin mo dapat, ita-translate mo siya sa magandang language or in a good manner na hindi ma-offend yung sasabihan mo. So, yun yung isa sa mga smooth interpersonal relation. Okay? So, I really hope na na-understand nyo yung tatlong yan. Proceed naman tayo dito sa number 2. Number 2, ito yung tinatawag nating hiya. Delikadesa. Like, nahihiya ka. The painful emotion daw arising from a relationship with an authority figure or society that inhibits self-assertion. So, ito yung nararamdaman daw natin or painful emotion na nararamdaman natin sa isang relationship kapag may kausap tayo or na authority figure or sa society tapos nag-i-inhibits or lalabas siya ng aura na nagsa-self-assert or parang pinupush niya na ganito, ganyan. So, example, bigyan ko kayo. Example, pumunta ka sa isang event, tapos hindi ka masyadong comfortable doon sa isang event. And then, syempre, may hiya ka, diba? Or first time mo, hindi mo alam yung gagawin mo. So, yun yung mararamdaman mo. And very self-explanatory naman din yung hiya, diba? Like, yung nahiya ka, uncomfortable ka doon sa situation, or uncomfortable ka doon sa tao, ayaw mo makipag-usap sa kanya or hindi ka like sanay or awkward, ganyan. So, nahihiya ka. So, yun yung hiya. According naman kay Lynch, 1961, nakita niya daw yung hiya as the uncomfortable feeling that accompanies awareness of being in a socially unacceptable position or performing a socially unacceptable action. So, yun yung kay Lynch. Meaning niya, yung hiya daw is yan daw yung uncomfortable or hindi ka comfortable na feeling na alam mo naman na hindi acceptable yung position or yung performing or may ginagawa kang hindi acceptable na action. Yun yung nahihiya ka. Isa pang meaning niya, the more appropriate translation of hiya in English is not shame. So, for us in Filipino psychology, hindi daw talaga meaning ng hiya is shame. Sa Filipino, sense of propriety. So, kapag nakita nyo yan, sense of propriety, meaning hiya yan. So, 'di ba sabi nga
So, 'di ba sa psikolohiyang Pilipino nga, yung hiya is hindi talaga siya shame or yung kahihiyan, ganyan-ganyan. Sense of propriety daw siya. So, ano ba yung tinatawag nating sense of propriety? Pagkakaroon ng delikadesa o kaalaman sa tamang asal at kilos depende sa sitwasyon. So, yun yung propriety or sense of propriety in Tagalog. In English naman, kung gusto nyong malaman, is the ability to behave, speak, and act in a manner that is socially acceptable, appropriate, and fitting to the situation, setting, and people involved. It's your internal guide for what is proper or right in a given professional context. So, yun. Imbes na isipin daw natin na yung hiya is shame or kahihiyan, isipin na lang natin na sa psikolohiyang Pilipino or Filipino psychology, ang hiya is sense of propriety or delikadesa. Like, nahihiya ka in a good way, like for example, hindi dahil awkward yung situation, but because kailangan or parang aware ka na kailangan mong mag-act ng properly, kailangan mong magsalita ng maayos, kailangan ganito-ganito yung gawin mo para at least masabihan ka na delikadesa ka. Or magkaroon ka ng kaalaman sa tamang asal at saka kilos din, depende sa sitwasyon na kung nasa saan ka. Okay? So, I really hope na na-understand nyo yan. So, proceed naman tayo sa number 3, which is, ito yung tinatawag nating utang na loob. I really know na marami talaga makaka-relate nito kasi very rampant na to sa atin, especially talaga kapag may tumulong sa'yo and you will feel obligated na tumulong din, vice versa. So, in English, ang utang na loob is debt of gratitude. Debt of gratitude, utang na loob. Kapag nakita nyo yan, same lang sila ng meaning, in English lang, tinagalog lang. Okay? So, the principle of reciprocity. Kung alam nyo yung reciprocity, for example, may binigay ako sa'yo, and then, kapag may na-receive mo yung binigay ko, may isip mo agad na, ay, may binigay siya sa akin, so kailangan may ibigay din ako sa kanya. So, yun yung principle of reciprocity. Kumbaga, give and take. Kung may binigay ka, dapat may ibabalik ka din. And kung may kinuha sa'yo, dapat may makukuha ka din sa kanya. So, parang ganun. One way or another, may ibibigay ka talaga on the other person na nagbigay sa'yo. Parang ganun. Hindi ka mapapakali kung wala kang maibigay sa kanya. Yun yung utang na loob. Incurred when an individual helps another. The person helps, then feels obligated or obligation to repay the debt in the future when the helper himself is in the aid. He may repay his debt by sending gift. It is often not clear when the debt has been fully paid so that the relationship becomes an ongoing one, according to Andres, 1994. Yun din yung kuanan, parang hindi kagandahan ng utang na loob in a negative way kasi nga, parang ongoing process daw yan siya na kapag may binigay ka, and then tinanggap ko, and then may utang na loob na ako sa'yo, 'di ba? For example, kailangan ko ng pera. And then that time, ikaw lang talaga yung alam kong makakatulong sa akin. Kaya bale lumapit ako sa'yo. Sabi ko, pahiram naman ako ng 10,000 na hospital yung papa ko, ganyan, na hospital yung papa ko, example. And then, life and death situation. And then, sasabihin ko, utang na loob ko to sa'yo. Like, hindi ko alam kung kailan kita mababayaran, pero tatanawin ko tong utang na loob hanggang mamatay ako. So, ongoing process na yun. Kaya bale, kahit nabayaran ko pa yung 10,000 sa'yo, and then mafe-feel ko na hindi enough yung 10,000 na binayad ko. So, kailangan mabigyan pa kita ng ganito, ganyan, kasi nga, may utang na loob ako, and hindi yun marerepay hanggang kamatayan, kasi yun yung sinabi ko sa'yo before ako humiram. So, yun yung negative way ng utang na loob. And it can also have negative effect. Kasi nga, kapag ganun yung situation doon sa sinabi ko sa'yo na nakahiram ako ng 10K and then binayaran naman kita ng 10K and for me, it's not enough. Pwedeng bigay ako sa'yo ng bigay without even knowing na nauubos na ako or tapos na dapat yung napag-usapan natin. But then again, I feel like it's not enough or I'm not enough, and then yung utang na loob na yon, like for me, matagal siyang mabayaran, and magkakaroon siya ng negative effect kasi kahit ubos na yung isang tao, hindi pa din siya maka-giveaway kasi nga may utang na loob siya doon sa isang tao. So, may mga person din kasi na ganyan na, for example,
very heavy sa kanila yung tulong mo or hindi nila makakalimutan yung tulong na binigay mo. And in a way, nag-reciprocate din sila or nagbibigay din sila ng kahit na anong kaya nilang i-offer, and then nagiging negative na siya kasi it's too much na, and ikaw din na binibigyan, hindi mo masabi-sabi na okay na kasi nga for that one person, hindi pa enough yun. Okay? So, I really hope na na-understand nyo yan. So, proceed naman po tayo sa number 4. Sa number 4 naman, ito yung tinatawag nating bahala na. So, ano ba yung bahala na? Bahala na is a Filipino attitude that makes himself or make him accept suffering and problems and leaving everything to God. So, ito yung sinasabi natin, for example, scenario. May gagawin ka, for example, exam mo, and then hindi ka nag-study. And then sinabi mo, bahala na si God or bahala na si Allah kasi hindi ko na din alam yung gagawin ko. So, wala na. Like, bahala na si Batman. So, parang mga ganun. Like, ipinagkatiwala ko na bahala na talaga. Parang ganun. This attitude is a fatalistic resignation. Yung sinabi ko sa inyo, pag nakita niyo yung fatalistic resignation, diretso na yan, bahala na. Kasi parang kahit na anong mangyari, wala na akong pakialam. Parang yun yung meaning ng fatalistic resignation. Or withdrawal from engagement or crisis, or shirking from personal responsibility. So, imbes na iako mo yung personal na responsibility mo na dapat gagawin mo, sinabi mo na lang, nay, bahala na, wala na akong magagawa, or ayoko nang pag-usapan yan, bahala na si Batman, bahala na kung anong mangyari, wala na akong pake. Parang ganun. Pero sa psikolohiyang Pilipino, iba yung meaning ng bahala na. Kasi dito, 'di ba, very negative in a way yung definition niya. Negative, ilagay natin diyan. Sa psikolohiyang Pilipino, maganda yung meaning niya. So bakit? Sa psikolohiyang Pilipino na perspective kasi, ini-interpret na daw yung bahala na differently. According kay Lagmay 1977, in-explain niya na yung bahala niya is not fatalism. Hindi daw siya yung bahala na, like hindi ko na talaga alam gagawin ko, bahala na kahit na anong mangyari, okay na, I don't care, parang ganun. Hindi daw siya ganun. Kasi dito sa taas, yun yung explanation niya, di ba? According kay Lagmay, 1977, yung bahala daw is determination and risk-taking. In a good way yung kay Lagmay, like positive yung meaning niya sa bahala na. Kasi, determination. Kumbaga, hindi mo iniisip na bahala na, wala na akong magagawa. Iniisip mo lang na bahala na in a way na, okay, pagkakatiwalaan ko na lang kung ano yung makakarating or go with the flow. Bahala na sa kung anong mangyari in a good way or risk-taking na imbes na isabahala mo na or imbes na sabihin mo na wala na akong magagawa. Nandun siya or more on the positive side siya na sinasabi niya na, okay, bahala na si Lord or bahala na si God, ganyan. But then again, ito yung kaya ko, ito yung kaya kong gawin, ito yung kaya kong i-offer. So, bahala na in a way na sana maganda yung result niya. So, yun yung kay Lagmay. So, 'di ba, magkaiba sila. Even though same sila ng explanation, same sila ng term, but then again, iba yung definition nila. So, basta tatandaan nyo lang na even though pangit yung definition niya in English dictionary, kapag nilagay mo siya sa psikolohiyang Pilipino or Filipino psychology, magiging positive siya. Okay? So, next naman tayo sa eto, tatlong to. Ningas Kugon. Ano ba yung tinatawag nating Ningas Kugon? Ningas Kugon refers to the enthusiasm that is intense only at the start but gradually dies down. So, Ningas Kugon daw is, for example, nag-study ka ngayon. Ngayong day, sabi mo magsa-study ka ng tatapusin mo yung orange book. Sige, sabihin natin tatapusin mo ngayong day yung orange book. Nag-start ka sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, and very energetic ka pa. Like, go na go ka sa lahat. Like, lahat sinusulat mo, binaaral mo, nire-repeat mo. Like, nung morning, very active ka pa niyan. Kasi nga, motivated ka pa or gustong-gusto mo yung ginagawa mo or parang iniisip mo na magta-top notcher ako, so kailangan matapos ko yung orange book na to within this day. And then pagka-afternoon, napagod ka na. Kasi nga nung morning, grabe na yung kayod mo, grabe yung preparation mo, grabe yung pagsusulat mo. And then pagka-afternoon, wala na. Parang ayoko na mag-aral or ayoko na, bukas na lang to or later or biglang yung later naging mamayang gabi, yung mamayang gabi naging
yung hating gabi tinulugan mo, naging bukas ulit. And biglang kinabukasan, hindi ka na nag-aral. Kasi nga, napagod ka na nung kahapon, nung morning. Kasi imbis na yung gagawin mo paunti-unti, hindi mo inunti-unti, ginawa mo na siya agad. And then nag-set ka na ng deadline para sa sarili mo na kung hindi ko to matatapos ngayong araw, hindi na ako magsa-study. Yun yung tinatawag nating ningas kugon na sa una, ang saya-saya mo, ang intense or grabe yung emotion mo, grabe yung effort na ginagawa mo, kalaunan, wala na. Like, hindi mo na siya gagawin kasi hindi ka na masaya or hindi mo na gusto yung ginagawa mo or hindi ka na motivated. And pangit yung attitude na ganito, pangit yung ningas kugon. Kasi, imaginein mo, sa una ka lang magaling, and then kalaunan, wala ka nang ginagawa. So, kaya nga 'di ba sinasabi ko sa inyo, ina-advise ko sa inyo na everyday kahit 2 page, isang topic, and kung mapapansin niyo yung ginagawa ko sa inyo, hindi ko ini-intense or hindi ako nagdi-discuss ng like sa isang araw lahat ko i-discuss yung HBSE, hindi ko yun ginagawa kasi ayokong umabot sa point na maging ningas kugon na din ako, ayokong umabot sa point na i-discuss ko yung HBSE tapos ayoko na siyang i-discuss kasi sobrang haba. So, mas better na i-discuss ko siya in a way na pakonti-konti para at least doon sa 100 days, ma-accommodate ko yun lahat at saka hindi ako tatamarin or hindi ako maboboard na nakikinig kayo sa akin at hindi din ako mapapagod na magsalita. So, yun yung tinatawag natin na ningas kugon. Tandaan nyo tong mga Filipino psychology kasi yes, lumabas din do sa board exam last year and preferably lalabas din siya ngayong year kasi nga, nandun siya sa TUS and hindi pa naman nag-iiba yung TUS. Okay? So, dito naman tayo sa number 6, hospitality. Hindi sa hospital So, kibali baka gawin yung very literal yung hospitality. Hindi siya ganun. Hospitality is welcoming others to one home. Yun yung win-welcome mo daw yung iba sa bahay mo and offering the best for the visitors while denying the same to the family member. So, ito yung sinasabi natin na 'di ba yung mga, for example, isang explanation ng speaker namin that time, si Ma'am Ryan, sabi niya, eto yung mga ugali ng mga parents natin. For example, may bago tayong baso, may bagong plato, bagong kutsara, tinidor, lahat bago. Hindi natin yun gagamitin, di ba? Kasi sa family natin, hindi natin yun magagamit. Kasi sinasabi ng mama natin na yung mga gamit na yun, kapag may handaan lang, kapag may bisita, kapag may ganito, ganyan. And kapag nabasag mo, or kapag ginamit mo siya isang beses lang, mapapagalitan ka na kasi nga hindi yun para sa'yo. Para yun sa taong magvi-visit sa inyo or para yun sa taong pupunta sa inyo. And then biglang, for example, may bisita ka din. Nung like, tandang-tanda ko din kasi ganito din yung ginagawa nila. For example, may bisita kami and then, makakainom ka lang ng Coke or anything else na soft drinks kapag may bisita. Kasi kung wala, luxury na yun or hindi nyo na yun siya matitikman. Like, magtubig ka na lang. And yun yung isang ng hospitality na ginagawa, like mabuti tayo sa ibang tao, pero sa family natin, minsan nakakaligtaan na natin or mas preferred natin na i-offer yung magagandang bagay sa ibang tao compare sa family natin, sa friends natin, or sa anywhere else. Yun yung tinatawag nating hospitality. Okay, so dito naman tayo, amoral familism. So ano ba yung tinatawag nating amoral familism? Amoral familism is the tendency to become individualistic and inward-directed, hence unable to see beyond family circle. So, ang tinatawag naman nating amoral familism is yan yung family first. Kumbaga, wala kang pakialam sa iba, basta okay yung family mo. So, meaning nga niya dito, ability to become tendency individualistic and inward-directed, hence unable to see beyond family circle. So, kumbaga, for example, family mo to. And then, may ibang family dito na nabagyuhan din. So, wala kang pakialam sa family na dyan as long as okay yung family mo. Like, uunahin mo yung family mo kaysa sa ibang tao. Like, as long as okay yung family mo, wala ka nang pake kung mamatay yung ibang family or wala ka nang pake kung walang masakyan or walang makain, ganito, ganyan, as long as okay yung family mo. So, very, to siya, fatalistic, di ba? Very negative connotation din. Kasi nga, imbes na tumulong ka sa ibang tao, mas uunahin mo muna yung family mo compare sa ibang tao. So, according yan kay Edward C. Banfield, 1958, na sinulat niya yan sa kanyang book na Moral Basis of a Backward Society. So, it refers to a social pattern where people act only to maximize the material short-term advantage of their nuclear family and assume that all others will do the same.
So, may tatlong core principle yan. So, ang tatlong core principle niya is maximize family advantage or gagawin mo lahat para sa sariling pamilya mo kahit maagrabyado mo yung iba. Yun yung isa sa meaning ng amoral familism. Pangalawa naman, distrust outsiders or hindi ka nagtitiwala sa ibang tao na hindi mo kapamilya. For example, hindi ka nagtitiwala sa ibang family, sa government, and also sa community. Pangatlo naman, yung no collective action or hindi ka makikipag-cooperate for the common good unless may direct benefit sa pamilya mo. So, yun. Imbis na, for example, di ba yung ibang tao tumutulong sila out of their good heart. Ikaw, kapag attitude mo is amoral familism, hindi ka tutulong unless may makukuha kang benefit or may makukuhang benefit yung family mo kapag tumulong ka. In short, pakitang tao. Okay? So I really hope po na na-understand nyo yung discussion natin for today kasi yon yung last na topic natin. So, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams, according kay Eleanor Roosevelt. So, you believe na papasa ka, you believe na magtatap ka sa board exam, and you believe na eto na yung first and last take mo, inshallah, in God's will, para naman ma-manifest mo na din or ma-claim mo na this will be your first and last take and also this will be your path, your right path, inshallah, para matulong ka din sa mga taong nangangailangan sa'yo. So, last, thank you so much for watching and please follow me on my YouTube channel na nasa dito lang, nandito. Please follow me on my YouTube channel. Tingnan nyo naman, 747 subscriber na ako. Alhamdulillah. Thank you so much. Diyan ko pinopost lahat ng lectures ko and also sa TikTok ko nandun yung mga motivational, kung gusto nyo ng mga affiliate something, nakakatakot. Kung gusto nyo mga affiliate something, pwede kayong mag-subscribe doon and follow me on my TikTok. So, thank you so much guys for watching and for listening to me. I really hope na may natututunan kayo and abangan nyo, may pa 100 series. Like, i-ano ko talaga na matapos ko yung 100 series ko, okay? So, yun lang. See you on the other side, future social workers. Bye-bye!